May bago pong ibinulgar si Senator Raffy Tulfo patungkol po dito sa kalakaran dyan sa PCSO. May lumabas daw po kasing dokumento na lumalabas na sa loob lang daw po loob lang ng isang buwan, may isang tao, remember isang tao lang yan na nanalo ng 20 times dito po sa isang palaro ng PCSO. Dahil sa online yan ka-coffee At may control pala dito ang general manager ng PCSO. Uy, paano ito ka-coffee? Nako, magsasagawa po ulit ng hearing ng pagdinig ang Senado at isa po si Senator Raffy Tulfo dito sa tututok at mukhang may masasabon. Isama na dyan ang BIR dahil hanggang ngayon wala pa rin daw po yung hinihingi ng Senate sa nakaraang pagdinig. Hanggang ngayon wala pa rin yan. Ganon din po ang DICT mukhang masasabon itong mga ahensya na to. Kasi ibabangga-bangga nila yan Once na maglabas ng mga pangalan itong PCSO, ito yung mga nanalo sa loto. Mache-check sa BIR yan. Kung totoo nanalo, nagbayad ng tax yan. Sa DICT, isa sila sa tutulog doon, mag-check doon sa systems ng PCSO. So, meron pong datos na nakarating kay Senator Raffy Tulfo at inilabas na ito ka-coffee sa media, no? Nabasa natin ito ka-coffee. Kung nakikita ninyo, nasa balita ito ng Manila Bulletin and all over other media organizations, nasa GMA, nabasa natin ito, nakakataas ng kilay, di ba? Tataas talaga ang kilay mo. Lone Better won 20 times in 1 month based on PCSO list according to Senator Raffy Tulfo. Biruin mo isang tao lang sobrang swerte nito milagro ito 20 times. Posible ba yun? Posible Pero next to impossible itong sitwasyon na ito 20 times sa loob lang ng isang buwan, napakaswerte. Senator Raffy Tulfo revealed ngayong araw po ng Martes, March 12, that a single bettor won 20 times in 1 month based on the records he received from the Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Galing mismo sa PCSO, itong datos na ito, itong listahan ng mga nanalo na ito na ibinigay nila sa tanggapan ng Senado, particular po sa opisina ni Senator Raffy Tulfo. Yung PCSO, nagbigay sa akin ng listahan. Ito nga po yung sinasabi ko, medyo nakataas ng kilay. Nakakataas daw po ng kilay. Mayroon doon na isang tao nanalo ng 20 times in 1 month. Mayroon doon 10 times in 1 month. Ay, swerte nito mga tao na ito Swerte ba sila o tinulungan sila maging swerte? Tulfo said in a radio interview dyan po sa DZWB. Napakinggan din natin ka-coffee yung buong interview na yan. Well, maybe siguro baka magkapangalan pero still pare-pareho yung premyo ang pinalalunan. Yung winning prize ka-coffee, iisa daw. Feeling ko ang justification dyan, nagkamali ng encoding. Typo, ka-copy. Na doble ng entry yan, pwede. Pwede, sa tingin ko lang antayin natin yung investigasyon na yan. Pero yung potential na sagot dyan, nagkamali lang po yan ng entry. Isa lang yan. Anyway, Tulfo explained that a single bettor would tend to win PCSO's 4-digit draw as well as a 2-digit draw in 1 month. The senator is leading the investigation of PCSO lotto draws under the Senate Committee on Ways and means actually ilang linggo na ka-coffee itong iniimbestigahan dyan sa Senado at nagiging mainit nga yung investigasyon dyan dahil palaban din po itong si Robles ang general manager ng PCSO. Last February, Attorney Liza Grace Pagano, ang chief of staff po ng Office of the General Manager ng PCSO, submitted the names of lotto winners and the games they won from July 1 to January 30, 2024. Tulfo vowed to protect the names and consider them as confidential. Napakarami palang pinadalang mga winners ka-coffee kasi ako rin, yung pakikinig ko sa hearing niya, ang gusto niya lang malaman itong mga malalaking premyo, yung milyon-milyon na premyo, pero yung ipinasa sa kanila diyan sa Senado, ilang page daw yan, 1,000 to 2,000 pages daw po na lotto winners pinadala diyan sa Senado. Sige, i-verify ninyo, di ba? Parang inidiskan. Tulfo vowed to protect the names and consider them as confidential. Tama lang. Kasi yung safety din naman ng mga winners, no? Si Attorney Ralbert Jan Neil Tibayan of the Legal and Legislative Division of the Bureau of Internal Revenue said they will also come up with a report to show the accuracy of the records. Tulfo said that they have yet to receive the report from BIR. Yun lang. Natatagalan na si dito Natatagalan na si Senator Raffy Tulfo dito sa BIR kasi ilang linggo na ito Pati ang DICT, masasabon talaga. In a separate interview, PCSO General Manager Mel Robles said he will look into the matter raised by Tulfo. Yan, titingnan niya raw kung posible ba yan na isang pangalan 20 times nanalo sa loob ng isang buwan.
Sa totoo, I wouldn't know. Ako personally, hindi ko po tinitingnan yon, pero I will check. I will look into that kung meron hong ganon kasi hindi naman ho kami tumitingin na yan after namin maibigay. Sabi po ni Robles. Ganun pala yun. Senator Raffy Tulfo revealed on Tuesday, March 12, that a single better won. Naulit ito ka-coffee. Itong balita na ito. Bakit kaya dito? Lagi nauulit yung balita na to sa website ng Manila Bulletin. So anyway, ka-coffee, ako, sa tingin ko, milagro yan, ka-coffee. Sobrang swerte niyan. Imposible, no? O possible naman. Possible. Kung sa probability, may very little probability ka-coffee na mangyayari yan. Ika nga, next to impossible na ikaw isang tao, 20 times kang mananalo sa loob ng isang buwan, himilagro na yan ka-coffee, no? So, malabo-labo yan. Magkakaroon daw ng investigasyon para sa Miyerkules ata ang investigasyon. Hindi ko alam kung bukas o sa susunod na Miyerkules ang magiging investigasyon ng Senado patungkol dito sa issue na ito ng loto, no? Marami-raming sagutin ang dapat sagutin ng PCSO dito. Nag-iingay si Sandra Cam, akala naman niya malinis siya, Shopee. Nadali mo Shopee tumpok na tumpok Dory Mamawag, tingin ko mapapahiya si Sen Tulfo dyan. Bakit po kaya, ma'am? Jake Franco, kaya nga di nila iniisip maraming natutulungan ng PCSO sa mga may cancer at may hirap. Kaya gusto nila palitan si Robles, may ipapasok sila para sila ang mag-corrupt, sabi ni Jake Franco. Actually, tinanong nga sila dyan Tinanong si Senator Raffy Tulfo dyan mismo, ano ba suggestion mo sa'yo? Kung tatanungin ka, dapat bang ihinto na itong operasyon ng PCSO hanggang maayos itong mga issue na ito? Sabi ni Senator, hindi naman. No, ayaw niyang itigil yan. Kasi syempre, alam niya naman na maraming natutulungan itong PCSO, no? Totoo, marami talagang natutulungan. Pero kailangan itama din, di ba? Tumaas ang confidence, ang kumpiyansa ng taong bayan. Kasi milyon-milyon ang pinag-uusapan natin dito 15 million combination yata yan, napakaraming kombinasyon pa. Tessie Conde, oy, kababaeng tao anong klaseng bibig? Nag-react ito si Ma'am Tessie Conde doon. Hayaan mo naman, huwag mo nang pansinin yan. Anyway, sige sa mga ka-coffee natin na nasa Facebook, happy viewing po sa inyo. Ayan, Topak Edorly. Shoutouts na lang sa iyo kay Antonio Santos na sa Facebook, happy viewing po sa inyo. At mga ka-coffee natin na nasa YouTube, happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Baka di pa kayo nakasubscribe, pasuyo na lang, click lang po ng subscribe. Kung nasa YouTube po kayo at kung nasa Facebook po kayo, pa-click lang po ng ating page, click and follow sa ating Facebook page. Alright, sige, maraming salamat po sa inyong lahat, ka-coffee, kay Ma'am Elvie Sanchez. Good PM po sa inyo. Mula dyan sa Abu Dhabi, patapos na tayo, ma'am. Thank you sa mga sumama sa akin ngayon. Ingat kayo, ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Magkita-kita ulit tayo bukas, sana bukas. Pwede, magkita tayo bukas, no? Alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye everyone. Good night.